Milyong-milyong mga tao ang nakakilala sa ating Panginoong Kristo dahil sa simpleng ginawa niya. Ano nga ba ito? Sa panahon natin ngayon, madaling isipin na yung Diyos ay kumikilos lamang sa malakihang eksena. Halimbawa, kapag enggrande ang entablado, malinaw ang mikropono, at maraming mga tao ang nanunood. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin yung kasaysayan at yung Biblia, pinapakita po dito ng Diyos na sa buhay po na ito, gumagawa po siya sa iba't ibang mga paraan. Kumikilos po yung Diyos, hindi lamang po sa magaganda at malalaking paraan, kundi kahit sa mga simpleng bagay. Ngayon mga kapatid, ang kwento ng John 3:16 sa buhay ni Tim Tebow ay isang pinakamalinaw na patunay na kapag ang isang tao ay nag-alay ng simpleng pagsunod, kaya pong gamitin ng Diyos yon para maabot ang maraming tao sa buong mundo. Ngayon, si Tim Tebow ay hindi po basta-bastang atleta lamang. Bago pa man siya nakilala sa football field, hinubog na po ang kanyang puso sa loob ng tahanan na ang pundasyon po ay pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang kanyang mga magulang ay nagturo sa kanya na ang tagumpay ay hindi sukatan ng halaga ng tao, kundi ang pagsunod sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya habang siya po ay nagiging mahusay at siya po ay sumisikat sa sports na yon, hindi po nawawala sa kanya yung paniniwala na yung talento o yung kagalingan ay pinagkatiwala lamang sa kanya ng Diyos. At pwede niya po itong gamitin para parangalan at ipakilala yung ating Diyos. Ngayon, dahil po dyan, kumilos po yung ating Diyos sa buhay ni Tim Tebow. Noong 2009, doon po sa National Championship Game, si Tim Tebow po ay sikat na sikat noong panahon na yon. Ang stadium po ay punong-puno at yung mga kamera ay nakafocus sa kanya. At halos buong bansa sa Amerika ay nanunood doon po sa laro na yon. So sa pagkakataon na yon, sa totoo lang, pwede mo na ipagmalaki ang iyong sarili. Pero mga kapatid, sa halip po na pangalan niya, ang ipakilala niya doon po sa laro na yon, pinili niya pong ipakilala o ipakita yung salita ng Diyos. So ang ginawa niya po, isinulat niya po sa kanyang eye block yung John 3:16. So nilagay niya po yun sa ilalim ng kanyang mata. Isang talatang maikli, pero mga kapatid, alam naman natin na naglalaman ito ng buong mensahe ng kaligtasan. So sa gitna po ng sigawan ng mga fans at lakas ng ilaw, makikita po natin na nakalagay sa kanyang mata ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan, ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. So wala siyang idea kung anong mangyayari pagkatapos ng ginawa niya na yon. Hindi niya alam na pagkatapos ng larong iyon, milyong-milyong mga tao ang biglang magtatanong, maghahanap at magbabasa ng Biblia dahil sa ginawa niya. So pagkatapos niya pong gawin yung bagay na yon at pagkatapos ng laro, humigit kumulang 90 million na mga tao ang nag-search ng John 3:16 doon sa Google. So dahil marami mga tao ang na-curious doon po sa nilagay ni Tim Tebow sa ilalim ng kanyang mata, marami mga tao ang nag-search po nito. At marami mga tao, first time lamang po nila nabasa yung talata na yon sa Biblia. So marami mga tao nakita yung pag-ibig ng Diyos para sa buong mundo. So nung nabasa nila yung talata na yon, yung po yung naging tulay para makilala ng maraming tao yung ating Panginoong Kristo na bumaba dito sa lupa para bigyan tayo ng kaligtasan. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng yan, dumating din po yung persecution para sa kanya. Hindi po lahat ay natuwa sa kanyang ginawa. Marami po ang nagsasabi na hindi raw tama ang pagsasama ng pananampalataya at ng sports. Pero mga kapatid, syempre hindi siya nagpatinag doon. Dito po natin nakita na nasubok yung kanyang tunay na paninindigan. Ng pananampalataya na tunay ay hindi lamang ipinapakita kapag may palakpakan, kundi lalo na kapag meron ng pangungutya o kaya man pag-uusig. At sa kabila po ng lahat ng kritisismo, nanatiling pareho si Tim Tebow sa kanyang paniniwala. Hindi po siya naging agresibo, hindi po siya lumaban. Bagkus, mas lalo pa po siyang nanindigan para sa ating Panginoong Kristo. So dahil sa kanyang matinding pananampalataya, lumipas po ang panahon at pumasok po itong si Tim Tebow doon po sa NFL. So doon niya po naranasan ang mas mabibigat na pagsubok. Hindi po naging madali sa kanya ang career. Maraming beses po siyang binangko, kinestyon ng kanyang kakayahan, at minaliit ng media. So sa pagkakataong iyon, sa totoo lang, pwede niya na pong talikuran yung pananampalataya dahil sa mga nangyayari sa kanya. Pero mga kapatid, yung pananampalataya po ni Tim Tebow ay hindi nakabase sa resulta ng laro, kundi sa katapatan niya sa Diyos. Naniniwala po siya kahit hindi siya magtagumpay ay sa pamantayan ng mundo, ang Diyos po ay nananatiling mabuti at tapat. Ngayon dumating po yung January 8, 2012. Kung titignan po natin, 3 years ago, ito rin po yung eksaktong petsa kung kailan nilagay niya yung John 3:16 sa ilalim ng kanyang mata. So ngayon, dyan po sa playoff games na yan, doon po sa Denver Broncos, wala na pong nilagay na verse si Tim Tebow sa ilalim ng kanyang mata. Pero mga kapatid, doon mismo sa laro nila, doon mismo nagsalita o kumilos yung ating Diyos. At doon din napatunayan na yung ating Diyos ay totoo.
Kasi mga kapatid, sa playoffs na yon, nagtala siya ng 316 passing yards. Ang kanyang average po ay 31.6 yards per completion. At ang TB ratings din po ng panahon na yon ay umabot ng 31.6. So habang nagaganap po yung larong iyon, muling sumabog yung internet. Muli, milyong-milyong mga tao na naman ang naghahanap ng John 3:16. So dito po natin makikita na yung kapangyarihan ay wala sa tao, kundi sa salita ng Diyos. Ang tao po ay instrumento lamang. Ang Diyos po ang nakakaalam at may kapangyarihan sa lahat. So ngayon mga kapatid, matapos po yung laro na iyon, patuloy po na ginamit ni Tim Tebow ang kanyang buhay bilang patotoo na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa spotlight. Kahit po na unti-unting nawawala ang kanyang posisyon sa NFL, hindi po nawala ang kanyang layunin. So sa halip po na magtanim ng sama ng loob, ginamit niya yung pagkakataon para mas lalong maglingkod sa ating Diyos. Itinatag niya yung Tim Tebow Foundation na tumutulong sa mga bata, may kapansanan, at mga taong nakalimutan ng lipunan. So para po kay Tim Tebow, malinaw ang prinsipyo. Saan ka mandali ng Diyos, dapat manatili kang tapat sa Kanya. So sa kanyang buhay, pinapakita po dito na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa panandali ang tagumpay, kundi sa pangmatagalang bunga. So mas lalo po naging kahanga-hanga ang kanyang paninindigan nang manatili po siyang tapat kahit wala na po siya sa kamera, wala na po yung palakpakan, at wala nang sigawan ng mga tagahanga niya. So ang kwento po ni Tim Tebow ay nagpapaalala rin sa atin na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa isang beses na himala. Siya po ang Diyos ng proseso ng paghihintay at ng patuloy na paghuhubog. Minsan ang iniisip nating pagtatapos ay simula pa lamang ng mas malalim na layunin. At kung patuloy po tayong magtitiwala, darating ang araw na mauunawaan natin kung bakit niya hinahayaan na mangyari ang lahat ng bagay na minsan hindi natin inaasahan. So para po kay Tim Tebow, malinaw ang aral. Ang Diyos po ay gumagawa kahit hindi natin namamalayan. Minsan ang binhing itinanim mo ngayon ay tutubo makalipas ang ilang taon. Minsan ang ginawa mong tila walang epekto ay may bunga sa tamang panahon. Ang mahalaga po ay hindi kung gaano kalaki ang iyong ginawa, kundi kung gaano ka katapat sa Diyos habang ginagawa mo ito. So yung John 3:16 po ay buod ng ebanghelyo, pag-ibig na handang magsakripisyo, biyayang hindi kayang bayaran, at kaligtasang inaalok para sa lahat. At yung kwento po ni Tim Tebow, nakita po natin dito na kung paano ginamit ng Diyos ang kanyang salita para abutin ng maraming tao na hindi po pumapasok sa simbahan. Maaaring ang buong mundo, hindi po lahat nakikinig sa sermon tuwing linggo. Pero meron pwedeng gamitin yung Diyos na paraan, kahit simpleng paraan, para maabot niya yung mga hindi mananampalataya. Ngayon, maaaring hindi tayo atleta tulad ni Tim Tebow. Pero ang bawat isa po sa atin ay merong sariling plataforma. Maaaring ito ay maliit, isang pamilya, isang kaibigan, isang post, o isang simpleng paninindigan. So ang kwento po ni Tim Tebow ay hindi kwento ng football. Ito po ay kwento ng isang Diyos na patuloy na nagmamahal sa sanlibutan. Isang Diyos na kayang gawing makapangyarihan ang isang talata upang abutin ng mundo. So sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kung hindi ka matatakot na ibahagi yung salita ng Diyos, sigurado na magiging kagamit-gamit ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, tulad ng Tim Tebow, huwag po kayong mahiya. Gamitin nyo kung ano man yung mga pwede nyong gamitin para ibahagi ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo.